ng sa online. So, second time po ng klase po natin ng simula na po tayo ng Andrew Theological Seminary. So, nung Monday po kasi nag-start yung pinaka-overall dean ang siyang nagturo ng Monday sa Pantas Ministerial Fellowship. So, ito po ay regular class every Thursday, of course Tuesday meron din sila, no? Saturday, meron din pong klase. Okay, ang pinag-usapan po natin about basic doctrine o yung mga doktrina, ano po. At ang pinag-usapan natin about the doctrine is all about theology, the doctrine of God. Dito na po tayo sa patungkol po sa Panginoon. God has moral attributes. Yun po yung atin pong pag-uusapan sa hapon po na ito. Sige, bago tayo pumalaot, tayo po muna yung manalangin. Pastor Jonathan, buksan mo sa prayer. Yes, Father God, kami po yung malapit sa mga kawin ko, Panginoon. Kami humingi ng tapat na kaalaman, Panginoon, yung pangmagawa namin yung mga salita. Kaya rin ko nga po muna sa aming pag-aaral ngayon, Panginoon. Kaya salamat nga po sa buhay ni Bishop Roque, Panginoon, sa patuloy niya pinapagamit ang kanyang buhay upang kami tuluan ng mga salita. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, I pray po sa simbahan ito, Panginoon, patuloy niyo nga pong pagbalain, patuloy niyo nga pong simbahan ito, Panginoon. We thank you, binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so about God has moral attributes. Ibig sabihin, meron po siyang tinatawag na ganito pong uri ng katangian. Ang Diyos po, no? Ano po nakapaloob sa tinatawag na moral attributes? Sabi nga, there are certain moral attributes or qualities that belong to God. And this in a sense balance out the essential attributes. So what would it be like to have an evil God with such power? So yun po yung atin pong ibig sabihin meron pong mga tinatawag na moral attributes ang Panginoon. Ang Diyos lamang po ang siya may katangian ng ganitong klaseng attributes, ano? Kaya napakahalaga yung balansyado. Una po na attributes ng Diyos, ano po, yung tinatawag na God is absolutely holy. Absolute. Banal na po ang atin pong Panginoon Diyos. Ayan po yung mga supporting verses, Awit 22 verse 3, Psalms 99 verse 5 and verse 9, Isaiah chapter 5 verse 16, Zechariah, o ganoon din po, Isaiah chapter 6 verse 3, Zephaniah 3:5, John 17:11, 1 Peter 1:15 to 16, and Revelation chapter 4 verse 8 to 11. Basa nga muna yung 1:15 ng 1 Peter hanggang 16. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat niyo kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Okay, hanggang 16 na yon. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ayun, so ang Diyos daw po ay banal, So ibig sabihin, yung pong mga sumusunod sa Panginoon, yung pong mga mananampalataya ng ating Panginoon ay dapat pong lumakad sa kabanalan. Hindi po pwedeng tawagin kang mananampalataya o Kristiyano tapos hindi ka naman lumalakad sa kabanalan. Ano po? Sabi po ulit sa English version, 1 Peter chapter 1 verse 15. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. No? So ibig sabihin walang exemption, all your behavior. Sa lahat ng aspeto ng ating pong mga buhay. Di ba? Sa salita, sa galaw, sa kilos, everything. Sabi, of course, sa mga relationship, be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am
holy. Amen? We cannot serve the holy God kung hindi po tayo mabubuhay o mamumuhay ng may kabanalan. No? We cannot serve truly. So, pwede ka mag-serve pero hindi po truly, no? At meron po mga ganyan, mga uri ng paglilingkod. In other words, God cannot sin and He cannot tolerate sin. Ang Diyos daw po ay hindi nagkasala. At hindi niya po sinasang-ayunan yung kasalanan. Amen? Bagamat meron po mangilan-ngilan sa Bible na yung Bible character ay gumawa ng kasalanan o nagkasala. Like for example, si David, di ba? Si Samson, ano yung kasalanan ni Samson? So, yan po ay hindi niya tinotolerate yung tinatawag na kasalanan. Yung halimbawa, yung pagsisinungaling, tinotolerate ba ng Diyos yung pagsisinungaling? Kasi nung dumating po yung mga spy, pinag-usapan natin noong nakaraan, ano? During that time na panahon ni Joshua, no? Meron silang pinapunta doon sa Jericho. Tinago ng spy. Yung tinago yung spy ng babae. Ano po? So, yun ba ay tolerating ng sin, ng kasalanan, ng lying? Paano natin i-depensa yun? Ano yun? Tinolerate ba ng Panginoon o inaayunan ba ng Panginoon? And actually, after nung senaryo na yun naging naging genealogy pa ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba? So, ulitin ko, sabi nga, ang Diyos po ay hindi nagkasala. Ay, si Kristo po ba nagkasala? Ano mga talata na nagpapatunay na si Kristo ay walang kasalanan? Si Kristo po ba sa kanyang dugo na nananalaytay sa kanya? Meron po bang dugo na nananalaytay galing kay Maria? Yan na naman, di ba? Naging tao siya no? Purely ba? Dugo na, saan galing dugo? Pero sa akin, Bishop, purely yung walang dugo si Maria. Walang dugo na galing kay Maria. Vessel lang. Parang incubator lang siya. Parang Kasi hindi mo pwedeng ang sabi naging daluyan lang o inilagay lang. Hugas sa makasalanan. Kailangan yung sabi nga, the righteous blood of Jesus Christ, the holy blood. Kaya nga, no, sinisipat nila kasi nga sinless ang ating Panginoon. Siyempre, pati yung nanay, sinless din. Immaculate. Di ba? Immaculate conception. Kasi Bishop God created kasi yun Sabihin, kung paano sa nakalikha ng unang Adan, mula sa lupa at binigyan sa linis dugo, ganun din yung New Adam. Kaya lang, by birth lang siya. By birth. Pero kung, halimbawa, ititrace mo yung lahi niya kay Joseph. Diba? Sinabi lang naman sa lahi, pero sabihin, hindi mo kumula, kaya nilagay according to Matthew, genealogy, di ba? Yung mga magulang niya. Si Maria at si Joseph. Ginamit. Oo. Pero, yun nga, kaya natin i-depensa na walang dugong nananalaytay kay Jesus Christ galing kay Maria. Pero sa science kasi, Bishop, hindi sila maniniwala rin kasi talagang kung by science, talagang yung dugo talaga is yung DNA kasi ang talaga sa ano. Kung sa science ang usapan. Di ba sabi ng mga yung common na birth karugtong na siya ng pusod May di ba? Okay, sige natin 'yan. About Jesus Christ sabi nga he is sinless perfection in the strictest sense. So those who want to live with God
must also be holy. No? Yan po yung sinasabi. Ito nga po sa aklat po ng Isaiah, chapter 6, verse 1 hanggang verse 4, na ito po ay ang context during the time of King Uzziah died. When King Uzziah died, sabi roon, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face. With 2 he covered his feet. Yan naman, pinag-usapan natin na karanto, di ba? Yung seraphim, binanggit ang angel, seraphim, na merong 6 na pakpak. Di ba? Yung 2 pakpak, yun ang merong sa paa. Di ba? Tapos yung 2 pakpak, parang dito sa lapay, yun ang panlipad no? Tapos yung 2 nandito, pantakip sa saan galing yun? Pantakip sa mukha. Kaya nung pinag-usapan natin na nakaraan, lahat ba ng angel may pakpak? Sigurado ba yun na walang pakpak ang mga angel? Yung literal angel, spiritual angel, may pakpak. Lahat. Si Michael, si Gabriel, di ba? Kung walang pakpak, anong talata na nagpapatunay? Kasi dito in-identify ang seraphim merong pakpak. Iba ba? Kasi Bishop, iba-iba ang anghel kasi. Yung seraphim, yan po yung malapit sa trono ni Lord. Oo. Pero yung, doon sila nag-minister. Pero sila pero nabanggit na may pakpak. Yun nga kaya nga, hindi sinabi kung meron o Nabanggit wala. yung mga nasa templo. Ang meron lang din siya, seraphim, saka isa, yung meron. Cherubim. Cherubim. Cherubim, oo. Cherubim. Oo. Cherubim, ibig sabihin, oo. Yung nabanggit ng Bishop. Yun lang yung may pakpak. Yung mga angels na mga archangels. Tsaka yung mga bumaba din sa lupa. Oo, Yung yung mga... nakipag-usap kay Abraham. ano yun? Walang pakpak. Oo, Walang pakpak yun. Pero angel yun. Oo, pero pwedeng... Siguro Yung tandaan din panigis natin Bishop kinds of angel. Meron po. Tandaanan din natin Meron tayo dito, meron tayo. Kasama sa Angelology. angelology. Sige. Sige, sunod na lang natin. So ito po yung May tanong ako, Bishop, doon sa doon sa holiness. Isang tanong ito na nagde-debate sa mind ko. Dahil napag-usapan na rin lang naman gusto kong i-bring up yung tungkol sa holy. Sabi natin dito, sabi ng verse, God is holy, be holy, for I am holy. Para bang ang isang tao, kinukumpara ko sa isang langgam o sa isang hayop na kailan alam kong hindi ka po pwedeng maging kamukha ko. Pero nire-require kita na maging katulad ko. Na maging katulad ko ikaw. By nature, God is perfect and holy. Yung holiness niya, absolute niya kasi. Perfect Pero siya, bilang perfect God, absolute holiness, nire-require niya yung tao na alam niyang absolutely sinful. Sinful. No? Nire-require niya na maging katulad niya, which is absolutely impossible. So, kung pag-uusapan naman natin yung grace at saka yung salvation, sinabi kasi ito ni Jesus sa mga Hudyo, una niya sinabi. Kung titignan natin, gusto ko lang maging malinaw kung tama ba yung aking sapantahan dito. Kasi even our goodness, yung good things na ginagawa natin cannot make us holy. Kasi basahan yun sa paningin ng Diyos. Kahit na magsimba ka na magsimba, maging madasalin Dalawang ka. mabuti po kasi sa Bible nakalagay na works na ino-honor ni Lord. Yung isa na banggit nyo. Meron sa New Testament sinabi niya, hindi ko kakalimutan ang mga mabuti yung ginawa sa pamagitan ng aking pangalan. Good works din po yan. Pupunta nga ako dyan. So, how do we become qualified doon sa holiness na hinihingi ng Diyos na maging kamukha niya tayo? Is it our own
doing of holiness when we say na tawag dito, sinisukat ba ni God ang pagiging pasado na tayo sa holiness na nire-require niya by our good deeds, by our faithfulness, or by His indwelling presence of holiness na si Christ? Parang na, in short, you become holy kapag nag-indwell si Christ sa'yo. Pagka si Christ ay tinanggap mo sa iyong puso. Kasi ang holiness lang niya, ang perfect holiness. And you will be considered holy sa Hebrews chapter 10. Pero sa Hebrews chapter 10, progressive yung holiness doon. Those who are being made holy, they are made perfect. Those who are being made holy sa Hebrews chapter 10. Progressive holiness. Tinanong ko si ChatGPT, tama din, progressive holiness din ang sinasabi. Bali, ano po yan? Bali, papata kasi po yan. Yung holiness, mga synonyms po yan is consecration, sanctification. Magkakasama po yan. Pag yan po sinabi, ang ibig sabihin po yan, process po yan. Progressive holiness. Naka-process po siya. Hindi siya absolute holiness. So, parang sinasabi niya doon na be holy for I am holy. Enter into the process of sanctification, etc. etc. Hindi yung absolute na pagkatanggap mo kay Jesus Christ ay holy ka na kagad sa sight of God. Paano ba? Pero ano kasi Yun yung tanong ko doon. Ganito. Ito yung pagkakuha natin ito. Kasi yung you can na hindi mo kayang gawin maging banal sa sarili mo. Correct. Una yan. Pero paano ka naging banal? Hindi ikaw ang gumawa kundi ang Diyos. Yeah. Sa paano ka ginang banal? Okay. Sa magdang dugo na ba yung Kristo at sa kapatarawang binigay sa iyo, you are perfect na. You are holy na. Correct. Holy ka na ron. Oo. Kaso nga lang, Assurance mo, seed ka. dapat Tama? i-process Okay. yun. Tama pa yun. Ngayon, yung holiness kasi iba sa holy. Ang holiness, outcome yun ng pagiging holy mo. Di ba, banal ka? Hindi, banal ka. May Hindi, banal ka na ba? sa sinabi mo bago tayo lumayo. Doon sa may sinabi ka na pagka ang blood din si Christ nasa iyo na, ikaw ay holy na. No? Sa akin kasi, pagka ikaw ay si Jesus Christ ay nasa iyo na. Tapusin mo na. Para, yun yung sabi ko kasi nga, binanal ka na ng Diyos, banal ka na. Sabihin ko na yung dugo. Okay. Kasi pinatawad ka na eh. Pag sabi pinatawad, wala ka ng kasalanan. O yun lang yun eh. Black out it na eh. Black it out na yung ano mo. Yung sabi ng Biblia. Oo. Wala na. Exempt ka na. Okay. So ngayon, dahil banal ka na, yung sinasabi ng 115, ibig sabihin nun, banal ang ginamit nun eh. Sa iba naman, holiness. Ang holiness kasi, yun yung natawag natin, yung pagiging ikaw na banal, lahat ng gagawin mo holiness yun. Tama? Sa pastor ako, medyo, tignan nyo rin. Nagigets ko yung sinasabi niya. Yun yung ginagawa mo. Kasi kaya nga, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, verse 10, na we are created... Hindi ka gumagawa ng holiness. Saglit, Pastor. Understood ko na yung sinasabi mo. Yung holiness, resulta ng good works natin bilang Kristiyano na. Kristiyano ka na eh. Kasi sa Ephesians 2:8 and 9, we're saved by grace through faith, not of works, lest any man should boast. Tapos lumigo siya ulit. Sabi niya sa verse 10, ang tawag nito, sabi sa verse 10, created for good works naman. Yun yung sinasabi mo, yung mga gawa mo, holiness na. Ngayon, ang point ko dito, yung hindi yung holiness, kundi yung holy. Yung being holy, not holiness na action. Balisang pa being holy. Nakuha ko na yung tanong niyo po. Parang nakasinasayos niyo, correct me if I'm wrong, na paano ka i-required ni Lord ng isang bagay na wala na sa'yo? Parang ganun. Correct. Pero actually, nasa atin po, mabalik po tayo sa original design. When God created man, we are created according to His image and His likeness. Kailan po ba na-fall yun? Pagdating sa chapter 3, yung pumasok si ano. Kaya nga, ang ginawa naman ng Diyos, yung remedy si Jesus. Tayo, dahil nga tayo nagsimula na dito sa mali, hindi natin kayang maging banal, maliban na dito na sa Panginoong Jesus. Kaya yung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, inappoint ulit tayo na become holy. Pero, ang gusto naman nun, pakita ng Panginoon, lakaran natin yung kabalalan na ibinigay sa atin ng Panginoon.
Kasi originally, kaya minsan ako ang tao kasi makasalanan, hindi po, nagkasala po siya. Paano yung image and likeness? Ibig sabihin, alam ng Diyos, meron siya na inilagay sa iyo. Na pwede mong palabasin kasi nga, because of the contaminations of this world, nawala po yun. Pero pagdating ni Jesus, nirestore po lahat yun sa atin. Yun, intindi ko na yun. 2 Corinthians 5:17, alam ko na yun. Na new creation, new creature. Ang point ko dito is, our being holy, hindi holiness, our being holy is not from us. Yung sinasabi ni God, na sinasabi ni Christ, sinasabi dito sa binasa natin, be holy, for I am holy. Kumbaga standard niya na dinideclare niya sa tao. How can you become holy like me without Christ? So yun yung sinasabi niya. Pagpasok ni Christ, in the sight of God, you are holy and perfect na. Kumbaga, justified. Yung salitang justified, kaya nga sa atin ang salvation amongst any other cults sa Christianity is tayo lang nagsasabing saved na, past tense. Done deal, tapos na tayo eh. Sa kanila, isi-save pa lang daw. So, ang ating holiness and perfection doon sa cross, tapos na. Ngayon, yung paglakad natin, sinasabi naman yung holiness, yung paglakad natin, dito naman papasok yung sanctification. At ang progressive yung sanctification, tapos until dumating ka sa glorification, kasi ang salvation, proseso, mag-start siya sa justification. Doon, justified ka na, burado na lahat ng sin mo, perfect ka na inside of God, holy na rin, in the sight of God when it comes to real relationship with Him. Hindi ka nahatulan. Pero, yung progressive na sanctification, progressive na pagiging holy, padadaanin ka niya sa proseso ng buhay Kristiyano. Yun yung sinasabi natin. So, ang nasa isip ko, correct me if I'm wrong, na itong sinasabing be holy for I am holy is hindi doon sa ating mga ginagawa, kundi doon sa pagtahan ng Holy Spirit sa iyo. Pagpasok ni Jesus Christ yun, nahugasan ka ng dugo, doon sa period of justification. The initial part of initial phase Dalawa kasi mukha yun. Yung isang aspeto, being holy, ang tingin nila, lahat yan galaw ng Diyos. Tama? Act of God sa bawat sa tao. Sa isang aspeto naman, act of God and participation of human will. Saan tayo doon? Act of God lang ba? O walang pakalang ano? Kasi command yan eh. Utos ng Diyos eh, no? Be ye holy. Utos yan. Particular, inutos yan eh. Magpakabanal kayo. Di ba utos yan? Opo, Bishop. Ano kasi ganito yun? In a short, yung pagiging banal kasi natin, hindi ikaw ang gumawa, kundi ang Diyos. Binanal ka rin sila, binanal na nga kayo eh. So, holy ka na. Okay, sanctified ka na eh. Kasi, Ay, bakit sabi be ye holy? Bishop, be growing. Sa kabanalang nasa iyo ng Diyos, ikaw lang kaya kami holiness, holiness, be growing. Gagawin mo kung anong gusto ng Diyos, kasi yung holiness eh. Yun ang part mo eh. Ang tanong, banal ka na ba nung ikaw ay lumapit sa Panginoon? Banal o righteous? Ano kaibahan ng righteous at sa banal? Ang righteous, Bishop, yun yung nakikita sa'yo na ginagawa mong Hindi, ano standing natin kay Lord? Holy or ano? Holy or righteous? Holy and righteous. Holy and righteous tayo. Holy and righteous. Holy and righteous tayo, Bishop. Yung tanong ni Bishop kasi, kung si Bishop kasi naniniwala siya na God's work plus man's work plus free will. Ako, hindi ako naniniwala doon. Ang ating holiness perfection is all done by God. Yung ating desire, ating free will go along with the divine will of God the moment you are converted. Kapag yung heart mo na-convert na sa will ng Lord. Doon papasok ngayon yung si Jesus Christ, kaya siya, ang kanyang act, ang kanyang prayer, lagi yung sinasabi not my will be done, but your will be done. Kasi siya ay naka-align na
sa will ni Father. The moment na si Christ nasa iyo at yung heart ni Christ, the mind of Christ nasa iyo na, yung free will mo na personal, pantaong will, sarili mo, it will go along with the will of God. So, yung pagsunod mo ngayon, magiging ano ka na ngayon, ang desire mo, ang heart's will mo, ay kung ano yung will ni Lord. Hindi na nga. Hindi sarili. Ganito. Mali kasi mindset na naisip. Ganito. Yung kay sabi kong dahil dahilan, sabi niya, tinapos siya ng Diyos yun eh. Itinubin ko pa. Yung sa Kalbaryo, tinapos na yun. Kasi sabi ko kanina, maliwanag yun eh. Ginawa kang banal ng Panginoon, at dahil banal ka sa harapan ng Diyos, lahat ng gagawin mo, kabanalan. Hindi ka gumagawa ng kabanalan para maging banal. Baligtad kasi, at anong gagawin mo sa sarili mo, kung gagawa ka mabuti whatsoever, hindi mo kayang gawin maging banal. Hindi ka nagpapakabanal para maging banal. Kung banal ka muna, at tapos yung gagawin mo, outcome nun, that is holiness. Kaya mas sinabi nito, you Kaya also be gumagawa holy ng in your holiness dahil conduct. banal ka. Yun lang naman. Tama, yun. yun naman po. Tama yun. Tama Ang po eh. point ko lang kasi dito, Okay naman po, nandun sa Bible naman eh. being holy kasi, holy is synonymous to perfection kasi. Pero tayo, we're trying to be holy, pero dumudulas tayo. Nagkakasala, nagkakamali tayo. So, one mistake, Kaya growing eh. ganun eh. Kaya nga, so ang point ko nga dito, saan ba ang batayan ng Yung Diyos ng sinasabi kasi ito ha, holiness? ulit isa pa, yung sinasabi going to perfection kasi sabi nun, yun yung in the future natin. Na perfection sinasabi ko na going to perfection. Papunta na tayo, pero ngayon pa lang meron na, pero yung talagang katapusan, andoon. Oh, tama yun. Tama naman yun. Ito yung komento ni ng NASB sa 150 ng 1 Peter. Yung salitang like the Holy One, referring to God, who called you, tapos yung sumunod, be holy yourselves also in all your behavior. Oo. So sabi niya, it takes a godly, deliberate effort. Oh. It takes godly and deliberate effort. Diyos ang gumawa. So, kasi gumande. So, kailangan mo talagang mag-effort ka rin ng ng tinatawag na godly, deliberate. Hindi gusto ng Diyos. No? Kasi lagi may laban yan no? Tapos sabi niya, yung tinatawag na spirit-filled walk to honor God and glorify Him. No? Yung command sa atin, walk in the Spirit. Di ba? Yan ang sabi, no? For us to honor Him, no? And to glorify Him. This does not mean we adopt, adore, grim, face determination to do the pious religious rituals that drain all enjoyment out of life. Rather, we live out the holiness that Christ has given us by obeying Him and imitating His ways. So ito yung sinasabi ng ng commentator ng NASB na ito. Yung sinasabing holiness. Opo, agree naman po ako doon. Ang sinasabi, ang hinahanap ko lang dito, saan ba yung at what point in time nag-start kang maging considered holy in the sight of God? Was it while you are progressively doing the will of God, or at the very moment Christ entered into your heart? Now you are considered perfect and holy, and for that reason you are justified of your sins. Okay? Kasi kung hindi ka perfected, hindi ka holified, you cannot be justified. Kasi one blot of sin makes you a sinner. So totally blotted out yun. Okay. So in my mind, ang holiness natin, to fulfill the absolute holiness of God, is not by our works. It is by the works of Christ in us, imputed in us. Ang result noon, yun na yung progressive holiness, na ikaw ngayon ay magiging willful na sumunod kay Lord. Kaya nga, ang sa aking paningin, kung ang isang Kristiyano ay tunay na Kristiyano, unang-una, susunod sa Panginoon yan. Hindi mo kailang sabihan yan eh. Yan ay
siya ang maghahanap. Sinasabi ko kanina pa. Oo. Hindi, agree ako sa'yo. Wala akong hindi na-agreehan sa'yo. Ang sinasabi ko sa'yo, kapatid, ang sinasabi ko yung kailan ba natin maiko-consider? Kasi meron kasi mga naniniwala na hindi pa tapos yun. Hindi sapat yung faith alone. Hindi sapat yung grace alone. You have to work to be saved. Kaya nga sa kanila, to be saved pa. Sa atin, saved na. Ito lang sa akin ha, ito lang sa akin. Diba? Doon nagkaroon ng Ang ano kasi nila, ganito kasi sabi yung faith at works, kailangan mo gumawa para maubtin mo yung kaligtasan. Ganun yun eh, nabinigay ni Christ. Ganun kasi faith plus work eh. Tama ba? Mali? Di ba? Kailangan mo gumawa. Faith with works. Oh, Ganito. Faith with works. Without works, faith, Without- faith alone. For by grace you have been saved through faith, and that's not of yourselves. Pati yung faith mo, hindi yung galing sa'yo. The moment na ikaw meron ng faith, saved ka na, you're saved by grace. Kasi this is the only way to justify na ang sin, ang works ng tao, whether good or bad, sabihin natin, all the goodness, being pious ng isang tao cannot fulfill the holiness standard of God. So the moment na ikaw ay, si Christ nasa iyo na, no? Nasa iyo na, holy ka na, perfect ka na. Yung pamumuhay ngayon, dahil ako naniniwala, ha, na ang ating spirit ang sinave ni Lord. Sa John 3:3, no, ang iba yung salvation by iba yung kapanganakang panlaman, kapanganakang spiritual. Ang na-save sa atin, ang na-born again ay yung spirit natin. Physically, nandito yung character natin, nandito yung mindset natin, nandito yung ating attitude, behavior, etc. na nakalakihan natin. Hindi yun instantly na nabago by being born again. Wala ka namang taong nakitang pagpasok simbahan, sinner, paglabas, anghel. Di ba? So, hindi biglaan. Yun yung progressive. So, kung ikaw ngayon, na born again na yung spirit mo, no? Ikaw ngayon ay magkakaroon na ng desire na ganito palang, sarap pala maging Kristiyano. Hahanap-hanapin mo ngayon ng Word of God. Hahanap-hanapin mo ngayon yung mga bagay na makapagsasanctify sa iyo so that yung iyong flesh, yung character, yung attitude mo, unti-unti, will go through the process of sanctification and perfection and holiness to the end yung sinasabi mo, Ito ang Pastor. conclusion lang sa pag-uusapan natin para matapos natin. Pag na-born again ka, o yung sinasabi natin, yung sabi mo, blood of Jesus Christ, paano yung sinasabi mo eh? Kaya nga growing eh. Na ito pala yung gusto ng Diyos, gagawin mo. Ito, basa ka, ito pala yung gusto ni Lord, gagawin mo. Habang tumatagal ka, nalalaman mo po yung gusto ng Diyos sa buhay, susundin mo yun kasi nga, you are holy. Tama? Kasi magagawa mo ng gawin So, yun. yung holiness nangyari na beforehand. You're already holy. Ang Hindi ka holiness naging holy kasi because of ganito, what you do. Oo, ang holiness kasi ganito. Hindi ka gumagawa ng holiness para ka maligtas. Hindi. Ligtas ka na. Hindi. Tapos na tayo sa hindi ka ligtasan. Yun Hindi usapan natin. Yung holiness sabi mo, halimbawa, yung sasabi yung laman. Kasi nagalit pa tayo, so di ba? Kaya naman ito controlling eh. Na yung pagkukontrol mo, that is holiness mo yun eh. Yung ano, yung babae. Gusto ng Diyos eh. Yung babae na nahuli sa, di ba, yung So, 3. kinakasuhan nila eh. So, dapat mamatay, dapat batuhin hanggang mamatay. So, hindi sumagot ang Panginoon. Tapos sinabi ko, sino sa inyo walang kasalanan? Siya yung unang bumato. So, walang bumato. So, ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Okay, pinatatawad na kita. Pinatawad ka na ng Diyos. Pero sabi niya, sin no Go more. and sin no more. Yun. Oh, go and sin no more. Pag sabi yung sin no more, sino ka magkasal? Hindi ka na That is nagpapatuloy holiness. sa kasalanan. Oh, di ba? Sabihin, Yun ang going advice eh. forward. Oo. Ibig Kasi sabihin, ginagawa ko, na-encounter niya si Lord, pinatawad siya, pero sa kabila na pinatawad siya, meaning to say, pwede pa siya magkasala. Pwede. Pwede pa. Oh. Pwede pa. O kaya Pwede pa. kaya nga Kaya pinapautusan binabalaan eh. Iwasan mo kasalanan. Huwag mo nang balikan ng kasalanan. O ganoon eh. Magiging holy ka raw, once na lagi kang, nakahingi ka ng tawad sa Lord, at kinausap mo siya, doon nagmamanifest yung holiness mo. Totoo po ba? Yung- Di ba, humingi ng tawad siya sa Lord. Kristiyano na siya. Kasala. Kasala. Tapos, humingi siya ng, doon ka pala nagiging holy. Tama po ba? O pwedeng ganun ano. We confess our sins. Kaya nasasabi ko, di ba? Doon ka lang that time na nagiging holy. Pero, Yung babae, balikan ko yung babae. Ano naranasan ng babae? Holiness mo. Pero kapag hindi mo pa rin pinagpapatuloy yung nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan, nawawala yung pagiging holiness. At saka Oh. yung righteousness. Yung babae na nakaranas, balikan ko lang
noong na-encounter niya si Lord, pinatawad siya. Anong ibig sabihin nito? Justify. Pinatawad siya, di ba? Oo. Tapos yun ang unang karanasan, hindi, ano ba, holiness ba kagad ang karanasan? Nung na-encounter niya ang Panginoon? Bakit sinabi niya ni Lord, di ba? After that, nang pinatawad siya, sabi ni Lord sa kanya, huwag ka na, sin no more. Huwag mo na, parang yun sabi, huwag mo na balikan yung buhay mo. Siya, katumbas siya ng Roma 6.4. Doon sa last sentence na upang makalakad sa panibagong buhay. Kasi hindi mo kaya lumakad sa panibagong buhay kung hindi ka mamamatay. Sa dugo ng Panginoon, yun ang kaya mamatay ka sa kasalanan mo. Pag namatay ka na, o naging ka, lalakad ka sa panibagong buhay. Hindi ka lalakad sa panibagong buhay para magkaroon ka ng buhay. Hindi. Binigyan ka ng panibagong buhay at lalakad ka lang doon. Yun lang yung tapos. Susunod ka lang. Pusunod ka lang, wala na. Yung sinasabi mo ganito. O, yun. Yung process kasi ganito, kasi nasalaman tayo. Magagalit ka. Di ba, magagalit ka, Lord? Sorry. Ito naman, sabi naman ni Santiago in connection, kasi Ephesians at saka naglalaban tsaka James. Sabi ni James, what use is it, my brethren, if someone says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? Yung faith na yan, makakasave ba yan? Hindi. Di faith alone. Kailangan may resulta. Yung faith mo, mayroong resulta. Yes. Kasi sinasabi niya, kung faith lang, without works, walang resulta ng gawa, hindi raw magliligtas Ako din, Santiago may sabi nito tuloy verse 15. If a brother or sister is without clothing, in need of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body. What use is it? Even so, yan na, bumalik ang verse 17, faith, pinag-usapan na nan. If it has no works, is dead. No? Being by itself, alone, faith alone, is dead. Kung walang works, na napatunay. Yan ang sabi na ni Santiago, verse 18. But someone may well say, you have faith. May nagsasabi sa inyo, may pananampalataya ako. At sabi niya naman, I have works. Show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works. Una talaga yung faith. Di ba? Ipakita mo sa akin yung pananampalataya mo. Alone, without works. At papakita ko naman sa iyo yung pananampalataya ko na may works. May gawa, di ba? Verse 19, you believe that God is one. Faith yan, yung pananampalataya, God is one. Pananampalataya yon. You do well. The demons also believe and shudder. Nananampalataya pati demonyo. Demonic faith yun. Bisa kasi medyo. Natuloy ko lang, verse 20. But, are you willing to recognize, you foolish fellow, that faith without works is useless? Bakit tatlong beses na inulit? Kasi di siya. Faith without works is Mali kasi useless. iba sa kaintindi ng iba sa yung faith faith plus works. Mali kasi. Hindi nga faith plus works. Okay. Faith with works. Faith with works pala. Oo. Ang ano Yung kasi faith, yan, merong resultang gawa. Ibig sabihin, yung works doon na ginagawa mo dahil doon sa pananampalataya mo, kumikilos sa buhay mo Diba? Kaya sabi na, yung pagiging banal mo, kikilos sa buhay mo yun. Kaya na gagawin mo, kabanalan yun. Kabanalan pag-isip, Ay na, may bunga nga. Yun yung kwan, yun yung sabi na, dahil sa pananampalataya mo, ito yung gagawin mo. Lumalabas na lahat ng paliwanag Hindi po natin, lahat pwedeng ng sinabi ni Bishop, binasa ni Bishop, lahat James, ng sinabi ito niya, biblical binasa yan, mo, di ba? sinabi mo, at sinabi ko, iisa, hindi tayo nagtatalo-talo. Oo, yun nga. Ginugulo lang natin sarili natin. Ito Kaya- ang point lang natin, ganito nga ang lagi kong sinasabi. Ang isang kaya nga, may kasabihan na gusto kong bumait, di ko magawa. Sabi ng Pagpasok ni Christ sa puso ng isang taong hindi niya magawa ang kabaitan, gawa nila. magagawa niya na. Oo. Magagawa niya na. Yeah. Ganito yun. So, yung holiness and perfection na nire-require na absolute holiness na nire-require ni Lord, nangyari doon sa pagpasok ni Christ. Yung action mo ngayon is the fruit, Yeah. the result of your holiness. You cannot walk in the Word of God
Kapag ka wala pa si Christ sa'yo. Pag hindi ka pa Kaya, pero lahat ng mga tao nagsasabi, I believe in God. Sino bang kausap ni James dito? Kausap niya dito ay, he is the apostle to, what? To the Jews. Ang mga Jews, believer kay Yahweh. They believe in God. Out of the question yun. Pero asan ang works nila? Hindi makita. Ayan na. Oh, why? Hindi nila magawa kasi wala si Christ sa kanila. They don't believe in Christ. I'll show you kung paano ako magkakaroon ng, ang faith ko magkakaroon ng Tama works. kasi Bishop yung big words. Kaya nga, tama nga. Tuloy ko, Yung verse dapat gagawin 21. natin. Sabi ng verse 21, sa context was not Abraham, our father, justified by works? Kung yung kausap niya dyan. O, di ba? Hindi ba si Abraham ay yung ating ninuno, ingkong, sabi ko nun ay napawalang sala sa pamamagitan ng gawa when he offered Isaac, his son, on the altar. No? Verse 22, you see that faith was working with his works, and as a result of that works, faith was perfected. Di ba? 23. And the scripture was fulfilled, which says, and Abraham believed God. Yan, nanampalataya si Abraham. And it was reckoned to him as righteousness, and he was called the friend of God. No? Yung Tama. pananampalataya niya, mag-uudyok sa yung gumawa yan Hindi mo Yun. pwedeng hindi ka gagawa Yun yung Yun Bishop. Oo. So, May resultang gawa yan, hindi po pwedeng walang resulta. kaya nga, balik tayo dun sa analogy ko nga na kung ako tao, gusto kong yung isang ahas maging kagaya ko, which is impossible unless na maipunta ko sa kanya ang nature ko. Kaya niyang gawin ang nature ko. So that unless na mapunta ang nature of God sa atin, by virtue of being born again, indwelling spirit sa atin, yung ating sariling free will na laging sanhi ng kasalanan. Kasi sa sariling free will natin, lagi tayo nag-deviate. Okay. So, kinakailangan, para ang isang tao umayon sa will ni Lord, thy will be done, kinakailangan muna si Lord nasa iyo. So, lahat ng actions natin ngayon, papunta sa progressive sanctification of holiness and perfection. Okay, sabat. Verse 24 muna, teka, tuloy ko lang. You see, James chapter 1 inaano ka, meron ako binagbabatayan talata You see that a man is justified by works and not by faith alone. Verse 24 yun. Makikita raw natin na ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng gawa at hindi lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So faith alone is not enough. According to James, Ano naman ang sabi ni Paul? Hindi, ito muna. Di naman inaano yung di ba, hindi natin po pwedeng mapawalang di ba? Oo, sinasabi niya yan. Tapos verse 25. In the same way, was not Rahab, the harlot, also justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? Di ba? Pero alam naman natin, faith ang nauna kay kay Rahab nagkaroon na siya ng faith sa God ng Israel Kaya may resultang gawa Di ba? Talaga itinago niya yung mga messenger na ito. Pero yun nga, na-justified siya, sabi rito Bakit sinabi na-justified siya by faith, by works? No? Tapos yung verse 26, for just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead. Kaya nga Bishop, So hindi nga enough yung faith na walang works. kailangan mong gumawa. Patay para yun. ma-justify ka. Oo. Yun. Tapos, Pastor, doon sinasabi mo kasi So yung sinasabi mo, kailangan mong gumawa para ma-justify. You cannot be justified by faith. Hindi Just po faith natin in Christ. kailangan gumawa para ma-justify. Kasi sinabi mo, kailangan mong gumawa para ma-justify ka. Wala akong sinasabi ganun. Hindi, pero sinasabi ng Bible. Ulit. Hindi dito, paano sinabi ng Bible? Paano na-justify si Rahab? Paano na-justify si Abraham? Abraham justified. But for what? Di ba nung sumunod siya No? Pero yun nga, inuulit ko, yung pagsunod niya, bunsod ng pananampalataya Bunsod na pala ng palataya kasi yun. Pero sinabi dito, pwede na-justified siya. Kaya yung faith alone, without works,
Saka lang natin tatandaan. Dead yun eh, patay daw yun eh. Since the beginning pa, sinabi ng Biblia, John 1:26, Mm. let us created man to our own image and likeness eh. So, ngayon, kaya doon ako nagamit lagi, tao at saka Diyos lang. Yun Kaya yung lagi- nung lumabas yung sola-sola ni Martin Luther, di ba? Sola gratia, sola fide, faith alone. Nung binabasa niya itong Santiago, hindi pala faith alone lang. Kailangan pala yung faith mo, may resulta ng gawa. Yun. Yun lang. Oo. Pero hindi faith plus works. Iba naman kasi faith plus works eh. Okay na. Hindi pa kasi ganun ang ano nila eh. Faith plus works. Pinaplas nila eh. Oo. Faith with works. Oo. Faith with works. Yun po ang ating ano. Doon ako base. Faith with works. Not faith plus works. Kailangan, pag nanampalataya, kailangan mong gumawa para, yung kasi ang naging ang iba. So, hindi man talaga yun. Okay, tuloy natin. Bisa ko lang. Number 2. God is Hindi, kasi malaking issue to. Actually, may subject tayo sa teleology yan eh. Doctrinal, ano to? na lang natin. So, agree na tayo, faith with works. Hindi maniwala bahala sila. Not faith plus works, ha? Kasi dati alam natin, faith plus works, eh. Di ba? Oo. Okay. Number 2, God is and has a perfect love. Ayan. Ito, medyo tumagal din tayo nung nakaraan dito. Kasi nga, Hindi siya, ano problema? love, number 2. Hindi natututunan. Number 3. Hindi ka naman, ano to, mahaba rin yan, pagkabi na natin yan, ano? Kasi naaabuso din yung love na yan. Di ba? Sabi ng mga, dahil ang Diyos ay pag-ibig, kaya kahit makasalanan ako, ligtas pa rin ako someday. Some other time. Di ba? Hindi. Oo. May mga grupo ng ano yan eh. Kung mo love si God, Inaabuso nila eh. Naabuso nila. Idea side, ano? Idea lang naman. Sample lang na. Dahil nasa grace ako ni Lord, nalitas ako, hindi ko Yeah, pasok na. Idea. Kaya nga eh. kahit naggumawa siya ng kasalanan, pagkasala pa siya, kahit na bakla siya, nakapatong ba siya sa lalaki, babalik si Lord. Ay, osas naman yun. Ligtas pa rin siya. Oh, once save, always save naman ang doktrina na yun. Siyempre kung hindi ako papayag ng gano'n ah, Hindi, mali yung kanilang yun na nga sinasabi ko sa iyo. ano ang tawag dito, hermeneutics doon sa salvation. No? At saka sa love of God. Pabayaan mo na lang sila. Basta ikaw sa iyo. Kasi Ayan, God is love, but He's also justice. Yun, may dalawang side kasi, no? Two sides of coin. Tama God is love, and at the same time, God is Sabi ni just. isang pastor, kung gaano kalaki ang pag-ibig, ganun din kalaki ang kanyang gamit. Yun, nagagalit din siya, di ba? Oo. Kasi pag puro Gaano love, kalaki ang maabuso eh, pag-ibig, no? Ganun din kalaki yung kanyang gamit. Hindi ba mas malaki yung pag-ibig kaysa sa galit? Hindi, Ano iba mas yun. malaki? Yung justice naman, iba naman yun. Mas malaki yun. Halimbawa, Di ba? Siguro depende sa tao. Hindi ba depende sa Mas tao? malaking pag-ibig doon. Hindi natin pwede tapatan yung pag-ibig doon sa galit. Malaki galit. Hindi. Dapat mas mataas. Hindi rin totoo yung... Ang ibig sabihin, kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos, ganun kalaki yung kanyang galit. Kaya nga hindi siya nagpapatawad doon sa atin, mga ayos sunod sa kanya. Wala na. Hindi. Hindi. Hindi ka tulad ng narrative bishop na, Hindi. in the end, ligtas pa rin sila. Yung Diba? ngayon, Ganun. sa ngayon kasi, nakita natin, ano, ang Diyos, pag-ibig. Yan ang pinaka, kumbaga sa ano, yan ang mission niya, yan ang ministry niya ngayon eh. Iparamdam ang pagmamahal niya sa sangkatauhan, sa lahat ng mga taong makasalanan. Pero pag dumating ang araw, yan nga, na binaliwala mo ang pag-ibig na ito ng Panginoon, inignore mo ang pag-ibig ng ating Panginoon na ito, doon mo mararanasan na ang Diyos na mapagmahal, nagagalit din pala. At malaki Vengeance galit. is Kasunodin mo, wala ka ng pag-asa. paparusahan din pala yung mga umaabuso. So, yun ang ano, di ba? Kaya Kaya kinu-question ka ni Pastor Banyares mas magkasinlaki ba yung galit at saka o mas malaki ba yung love kaysa sa sa ngayon, hindi pa nagmamanifest yung galit ng Diyos kasi tama si Bishop,
Oh, Ang nagmamanifest niya yon ay Love. gusto niya yun. Oo, yun na. Oo. Pero pagdating ng araw, Yun. pagdating ng Gusto niya, panahon, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kumbaga, ganun nga katindi. Sa mga umabuso yan. Oo. Parusa. So, mali yung kanilang... Peter, di ba? Yung binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Oo. Kasi hindi siya pangabusado. Oo. Oo. Ang tali universalism. Yeah, number 3. Ayan. Number 3. God is absolutely faithful. Yo. Absolute yan, ha? Oo. Talagang Wala may kaano doon. faithful. Number 3. Ayan yung mga talata. 1 Corinthians 1:9, 1 Corinthians 10:13, 1 Thessalonians 5:20 po sa mga nagsusulat po dyan. Deuteronomy 7:7-9. Ibig sabihin, God is absolutely trustworthy. Ibig sabihin, He always keeps His word. Oh. Mapagkakatiwalaan daw siya. Pag sinabi niya, gagawin niya yun. Pangako niya yun, ano? So, His faithfulness is manifest in several ways. Oh, yung kanya daw po katapatan ay nagpapahayag sa iba't ibang kaparaanan. Oh, ito yung mga talata, no? Isa-isa na lang natin. Sige, pakibasa muna yung Deuteronomy 7:6-9. Ako na. For you are a holy people to the Lord your God. Sabi niya no? Referring to the Israelites ito, no? Kasi kausap niya mga Israelite eh. Deuteronomy 7:6-9. The Lord your God has chosen you to be a people for Himself. Yan ang sinasabi, no? A special treasure above all the peoples on the face of the earth. So the Lord did not set His love on you. No? Ang sabi daw, ang Diyos daw po, ang Panginoon daw po ay hindi kayo inibig, no? Bakit nang ano batayan? On you nor choose you because you were more in number than any other people. Hindi kayo pinili dahil marami kayo kaysa sa ibang mga tao. For you were the least of all people. So, katunayan, kakunti nga kayo eh. But because, ito po yung verse 8, the Lord loves you, and because He would keep the oath which He swore to your fathers, the Lord has brought you out with mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. So mayroong oath ang Lord, kanino? Sa mga forefather nila. Pinupad lang niya. Dahil oath niya yon, pangako niya yon. Kumbaga, Bishop, kung wala lang talagang pangako, hindi ko gagawin sa inyo ito eh. Yes, oo. Nangako siya eh. Dahil nangako ako sa mga ninuno ninyo. Kaya kayo makikinabang sa pangako sa mga ninuno ninyo. Ito yun, Pinangako niya. Hindi siya Tapos, verse 9, therefore, note that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Kanino po siya tapat at kanino niya ipinapahayag ang pangako na ito? Yung covenant na ito? Thousands of generation. Doon sa 1,000 generation. And not just only to the 1,000 generation, to those who love Him and keep His commandments. Oh. Diba? Isang limong So, lain. Kay Lord walang problema. Pero, paano yung minahal niya, hindi siya mamahalin? Wala. Tapon ka. Di ba? Paano yung minahal niya, hindi naman sinusunod sa kanyang mga utos? Pero sa Old Testament, meron yung prophet, di ba? Bishop. Yung asawa niya, Harlot? Oo di ba? Ang sabi ng Diyos sa kanya, balikan mo, bago siya, asawa mo siya. Meron siyang talagang mensahe na kasi ang mga Israelita may comparison kasi yun Kasi gusto ipakita niya. Ito na kayo, ito kayo, para kayong mga harlot Di ba? Kaya sabi niya, mag-asawa ka, propeta ng harlot. Tapos mahalin mo yan. Di ba? Mga ganun merong may analogy kasi Pero sa... pinakita yung matinding pag-ibig ng Diyos. Kahit ganyan kayo, mahal ko pa rin yan. Yeah. Kayak yun. Yan ang sinasabi na Kasi yung labog doon kasi, nung panuniliran niya. At hindi talaga.
Okay, so saan siya faithful? Una, in keeping His promises. Yan. Talagang pag sinabi niya, gagawin niya yon. Hebreo chapter 10 verse 23. Basa? God is not Sabi, let us hold fast. Sige tuloy. Pakatatag kayo sa ating pag-asa. Huwag nang Pag-asa. mag-alinlangan pa Huwag. sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Yun na nga ako, maaasahan. Pero merong advice, ano? Anong advice doon sa mga sinulatan? ingatang matibay. Hold fast the confession of our hope. Without wavering. Oo, dapat, anong klase pag ano, no? Paghawak, pag hold fast, Oh. without wavering. No? Di ba? Pagpas talaga, gusto yun eh. On the part of our God, siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. Pero, meron siyang tinatawag na ipinapagawa sa kanyang pinangakuan. Ano yung pinapagawa niya sa kanyang mga pinangakuan? Let us hold fast the confession of our hope. Eh, paano how if you do not hold fast the confession of your hope? Yung hindi hahawak ng data. Tapat pa rin ba ang Diyos na gagawin niya noon? On His part, tapat siya sa kanyang pangako. Di ba? Oh. Pero, hindi ba parang tapat siya? Ang Diyos nga kasi, wala siyang kapalak-balak na i-break ang covenant niya sa mga tao na ito no? How about yung tao nga na mga minahal niya, na mga inibig niya? Di ba mga naparusahan sila? Mga nakaranas sila ng mga tinatawag na mga namatay sila na wala sa kapanahunan? Hindi siya Oh. Yung Ito. tinawag niya sa dagat Apulan. Diba yung tinawag niya pumuntang bayan pangako? Di ba inibig niya yun? Di ba yung lahat ng hindi sumunod doon? Patay. Kaya nga. Oh. Pero Oh. pangako niya, dadating ko kayo. Tapat. No? Yun ang pangako niya. Di sana Paano nga? Silang lahat sana halos sa isang video na umalis doon sa inang O, di sana lahat yung walang mapahamak. dalawa lang. Yung mapahamak Yun nga. O, dahil sige, tuloy natin. Basta siya, tapat siya. Kung ibig sabihin, paano nakikita natin, tapat siya sa kanyang pangako, pero naapektuhan yung katapatan niya sa kanyang pangako, depende sa mga tao na kanyang pinangakuan. Di ba? Kung nagtalo sila, kahit ikaw sa mag-asawa, halimbawa, meron kayong marriage covenant, merong oath, merong, di ba, may mga pangapangako sa altar Pero pagdating sa nagsasama na. Yung pangako doon sa harapan ng altar, nakalimutan na. Nakakita ng number 2. O, iniwanan. Yung confession talaga ba Hindi siya, better or worse. Nangyari kung better lang, pag worse, bahala ka sa buhay mo. Okay, yun na. The confession. Pero sa Lord, walang problema. Sa tao lang talaga nagkakaproblema. Number 2, in preserving His people. Ito naman, talata, 1 Peter 4:19. Sabi roon, Kaya nga, ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. 1 Peter 4:19, sabi roon, therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good. Oh. Di ba? Sabi roon conclusion no? Yung mga nagsasuffer daw, no? Na ayon sa kalooban ng Panginoon, anong dapat daw nilang gawin? Commit their souls in doing good. Ipagpatuloy ninyo. No? Bakit? Kasi nga, as to a faithful Creator. No? Si Lord, faithful siya. Di ba? May utos sa kanila. Anong utos sa kanila? Yung mga, sa Tagalog nga uli, 4:19, 1 Peter, Kaya nga, ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha
at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Mag- Diyos ay oo. laging tapat Laging sa tapat. kanyang pangako. Oo. Magtiwala at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Okay. Letter C. In protecting us from the evil one. 2 Thessalonians 3:3. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Yun, dito. Dito maganda yung very, very clear, ano? Sabi ron ang Diyos daw po ay tapat. Anong ginagawa ng Diyos na tapat? Yung tapat na Diyos, He will establish you and guard you from the evil one. Tanggap, yun yung sinabi ng Bible yun eh. Di ba? Dito wala tayong part dito. Tama ba? Agree? Walang parte yung tao dito, no? Walang kondisyon, ano? Basta gawa lahat ni Lord dito. Basta sinabi niya, tanggapin natin niya. Pero pag may sinabi kailangan gawin ng tao, tanggapin din natin. Sinabi ng Bible eh. Dito wala ka parte-parte dito ang tao. Ang Diyos ang nag-establish, ang Diyos ang nagbabantay. Laban saan? Laban sa kaaway. Amen? Okay. Yun ang pagbigay ng lalapat ng Letter D. In chastening His children. Chastening, palo. May pamamalo din, no? Psalms 119 verse 75. Nababatid ko, O Yahweh, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin na nanatili kang tapat. I know, O Lord, that your judgment are right. Alam ko, Panginoon, na ang hatol mo ay sakto or tama. And that in faithfulness you have afflicted me. Bishop, di ba meron ba sa Hebrews na Ayun, Hebrew niya? chapter 12. Ano yung ba yun? Chapter 12, verse 5, hanggang sumunod ng mga talata. Another one. In finishing the work He has started. Finishing the work He has started. 1 Thessalonians 5:23-24. Basa. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihan niyang walang kapintasan ng buong ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, so di ba? Maalala na yan. Tapat at tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Who calls you is faithful, who also will do it. Ito Christian na yan, ha? Kristiyano na sa mga Thessalonica yan. Di ba? Mga mananampalataya na yan. Yan sinasabi diyan. Sanctify Oo. sanctify. Hindi na kasama diyan ng mga unbeliever. Wala. Kristiyano na. Okay, letter F. In forgiving our sins. 1 John 1:9. Subalit, kung pinahayag natin sa Forgiving. Forgiving. Sa ating mga kasalanan, maasa natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Okay, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So may bahagi ba ang tao? Walang bahagi ang tao rito? Ay, bakit sinasabi if we confess? If you confess, Meron. Di ba? Ay, kung hindi ka magko-confess, patatawarin ka ba? Yun ang sinabi, hindi natin po pwedeng dagdagan pa yan o ano pa, di ba? Merong, ang bahagi ng tao, i-confess mo yung kasalanan mo. Tapos when you confess your sin, what happened? Siya rin po ay tapat. At tapat, di ba? Sapat at tapat. For what? To forgive us. Di ba? Kaya yung how about if we do not confess our sins? Bali, conditional, no? If. Kaya nga, binabalikan ko yung kanina. Referring ito sa mga Christian o non-Christian. Ay bakit? May kasalanan pala eh. Bakit banal? Bakit holy? Kasi nga, tuloy-tuloy. Oo. Hindi natin siya design ng growing. Kausap ito, no? Yung mga, Growing mga growing. mga Kristiyano. Oh.
Eh di ba, ang kasunod yan, kapag kasi sinasabi natin na wala tayong kasalanan, sinungaling tayo. Natin ang ating sarili. Meron pa Bishop ito sa Oh. 1 John chapter 2. Mamunti kong mga anak, ang mga bagay na sinulat sa inyo upang kayo huwag magkasala. Mm. At kung sino man ay magkasala, ay may Yun, kasalanan pwede, di ba? kasama sa Jesus matuwid. Kung tayo magkasala. sabi. Oo, kung sino man, Wala pa. Ito. Nagkasala. Then, sabi ko, kung sino man ay magkasala. Okay. Anong talata? 1 John 2? 1. 2:1. Maganda yan ah. Tingnan natin ha. Christian 2:1. Kristyano kausap dito. Mga Opo. magkakasala pa rin kung tayo magkasala. Sabi niya, Alam kung naman tayo niya na magkasala, magkakasala Upang talaga. huwag kayong magkasala. Oo. My little children. Yun. At kung sino man ay magkasala, talagang Oh, sige. natisod ka. Oo. Yun. So, isa yan, may tagapamagitan ka. Ito, sabi rito, My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. So that you may not sin. Mga mumunti ko mga anak, sinusulatan ko kayo. Sabi ron mga bagay na ito. Anong purpose? Para Huwag kayong magkasala. hindi kayo magkasala o huwag kayo magkasala. Tapos yung kasunod, if anyone sins, Hindi nakatiis. di ba? Hindi na kumbaga sa Hindi nakatiis. natukso. Oo, hindi nakatiis eh. Di ba? Di ba? Pagka nagkasala, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Related sa 1 John 1:9 ng Misa. Ayun nga, pumasok nga yung verse, pasok na naman yung 1 John. Kasi context yan, 1 John 1:9 Opo. Di ba? Yun eh. 1:10 O yung verse 10 ng 1:10. If we say that we have not sinned, Yun. pag sinasabi mo, hindi ka nagkakasala, Dinadaya. we make him a liar, and his word is not in us. Pagka sinasabi mo hindi ka nagkakasala, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Oh. Ibig sabihin, Itong yung kasi nagkakasalan dyan, kaya ito sa mga ano eh. Makasalanan. Makasalanan to eh. Kaya nga nagkakasala Oo. kita. Kaya lang sa 1 John chapter 2, sabi naman doon, kung magkasala, depende the Christian. oo. Ito naman nagkakasala, kasi may mga, doon kasi sa sulat. Kasi ibang turo. Meron kasi mga Hudyo, When you become a Christian, hindi ka na magkakasala. hindi, meron kasi Yung mga mga ganon. Hudyo na, meron Kaya, kasi mga Hudyo at saka hindi na- mga nakikinig ng Word of God sa panahon nila na, hindi ako, wala akong kasalanan, hindi ako nagkakasala. Oh, ayun na, ayun na. Parang gano'n ang nila. Yun nga yung kanilang pananaw eh. Hindi kami sa pagkakasala, sabi nila. Hindi, kasalanan tayo, sabi natin Panginoon. Kaya dahil doon, huwag ka na magko-confess. Sabi rin, makakarugtong yun. Sabi Di ba? Ronaldo na, kaya hindi na No need to confess. Hindi na. Mm. Ay, kasi ininom namin, kung nagkakasala kasi huwag yung mga kami, parang ganyan, kaya Abraham. Pero sa mga mananampalataya, sabi niyan, huwag kayong magkasala. Pero kung magkasala No, kayo, edi, iba kasi yung nagkakasala. may possibility magkasala. talaga. Iba Di ba? kasi hindi siya siyang nagkakasala eh. Ang nagkakasala, continuing sin. Oo. Pero yung magkasala, yung one time mo nagkakagawa, one time lang. Oo. Diba? Nagkasala ako, yun lang. One Oo. Yung magkasala Eh, kasi, magpaisa-isa. Araw-araw. yung siyang magkasala kasi hindi siya, hindi pa. Dalangan mo lang, Pastor. Dalangan mo lang. Huwag masyado madala. Tapos confess ka kagad. Kasi sabi dito, maabuso to, Pastor. Kaya, ano yan, Maabuso to, bali, Pastor. siguro, Nagkakasala ako sa Sige. Meron ngang pastor ano siya, nabalo. Nang mabalo siya, siyempre, medyo naghahanap. Nagpunta ng beer house. aroy. Pagpasok ng beer house, nag-table. So, nagkayayaan, pasok sa kwarto. Pagdating sa kwarto, sabi niya, praise the Lord, hallelujah. Bakit? Kasi hindi tumikas. Kaya hindi niya raw nagalaw ng babae. Ang tanong, nagkasala ba na doon? Oh, ano? Ayun, nakasala ba yun o hindi? buti na lang. Usually pa. Hindi. Umuti na lang. Sabi ganun, hindi raw tumigas. Ayun, pastor, nagkasala o hindi nagkasala? Hindi nagkasala. Nasa pa rin siya dun eh. Hindi siya, kasabi kasi ron, kapag daw kasalanan, ay bunga na. Kasalanan ng bunga, siya. Nag-isip pa lang siya. Action pa lang. Wala pa resulta. Hindi pa yun. Wala. Wala sa kasalanan.
Meron naman yung mga young people, narinig ko, Nangyari. naging kasabihan ng kabataan pa namin, kasi pagka kumakanta ka daw ng mga worldly song, nagba-backslide ka na noon. Nung mabasa itong verse na to, 2:1, sabi niya, Lord, backslide muna ako, 5 minutes lang, kakantahin ko lang yung Midnight Blue. Paalam ba? Backslide daw siya 5 minutes. Iba ginagawa nga passes eh. Magpe-1 John 1:9 na lang ako. Mag-commit muna ako ng sin and then 1 John 1:9. Oh. Iba yung mga ganun, mga ganun katwiran. Merong versikulo na, na kapag naipanganak na, ibig sabihin, kasalanan, nagbubunga na ng kamatayan. May versikulo ganun. Kasi kaya po nabasa yun. Merong May yun nga context yun. yun, may context Merong kasalanang humahantong sa kamatayan at may kasalanang hindi humahantong sa kamatayan. Hindi yung sinabi sa Santiago. Iba Oo, yung yung pinagdadalang tao muna, di ba? O yung mga Una, parang iniisip mo muna, Iisip mo muna. pagkatapos ngayon, ginawa mo, doon ka nagkasala. Nasa James yun. Ito, ano to? Ano yan? Sa 12 to 12:13, sabi dito, Anong talata? 12:13 hanggang Lang? 15 yata. 12:30 naman na po. Tapos hanggang 15. Nangalin? 12 ng James chapter 1 verse 12 hanggang 15 pala. James 1. James 1. 1. 1. Ayun. Verse 12. So, Ayan din, wala pa sa sabi, mapalag ang isang tukso sapagkat makasubok sa kanya, kaya tagal ng buong ng buhay, na pinangako ng Panginoon sa mga nagsibig sa kanya. Verse 13. Huwag sa kanya sino man pagkasintutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay. Ang hindi naman siya, nanunukso kanino man. 14. Kundi ang bawat ay natutukso pagka nahihila na kanya sa masamang pita, nahikaya. 15. Kung magkagayon ng kahalayan, kung may paglihit mga anak ng kasalanan at ang kasalanan pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan. Kaya yung isa, wala pa kasalanan. Wala pa siyang kasalanan yan. ha? Wala pa. Wala pa siya sa... Wala. Hindi nagbunga. Hindi nag- Walang, hindi. Hindi naman... Hindi na isa katuparan. So, pagka na inasalit masamang kita at nahikaya. Oo. Kung magkagayon ng kahalayan na sisip niya eh. Oo. Kung may paglihi, Naipaglihi. ay mga anak ng kasalanan. O yun na. Ang kasalanan, pag malaki na, ay namunga ng kamatayan. Nahikayat pa lang siya. Eh hindi naglihi, hindi nagbunga. Wala. Anong verse yan? Anong verse yan? James 1. 1:14. Yeah, James anong 1. verse? 1:13 to 15. 1 to 15. Huwag sabihin ng sinuman kapag siya'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutokso ng masama at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Anong verse ba yan? Hindi yun eh. Ang kapit na Ngunit ganyan. ang bawat tao ay natutokso Yan. ng sarili niyang Ang pagnanasa. kapit Kapag siya ay nahila at naakit nito at kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. yan. So, Nanganak na kasalanan. nanganganak ng kasalanan, ibig sabihin, kapag ka ngayon pinagbubuntis mo pa lang, manganganak ka din in time, pero nagkasala ka na doon eh. At ang kasalanan, kapag malaki na, saka magbubunga ng kasalanan. Pero yung conception pa lang, Nagkasing ka na doon. sin na yon. Pag ipinagpili kasi, Ito nga, tumingis ka lang, Pag Tumingin ka pwede lang, pwede ano eh. nasa- Nabuntis na eh, no? Pinaglihi mo na eh. Ipapanganak mo na yan. nagawa ko eh. May nagawa Isa ka kasi na. natin pa lang, di ba? Oo. Eh hindi naman tumayo. O di wala nangyari. Wala mo nga. Wala. halimbawa, Tumingin ka lang na may pagdanasa na, Kasalanan na ka na eh. O, diba? Kasalanan. Kasalanan. Kasalanan pa rin yun. Kaya mali siya nagkasala. Kasi byuda siya, ay byudo. Byudo siya eh. Oo nga, dito nga, naghahanap na. Bibigta sa kanya, wala namang asawa. Dalaga. O di na. Hindi, ganun na lang, Pastor. Tawagin niyo yung Pastor Baila. yung Pisa. Sabihan natin, ang daming babae sa London Church. Baila. Ano pa rin punta? Hindi, dapat Ay, pag aliwan niyo yung buhay niya. Alam niya ang kasalanan Kasalanan niyo. yun. Walang, Yun nga, ano na siya. Dapat doon pa lang na hindi na siya. Bakit pangangalo niya ang binanggit doon? Kasi yung tumingin kasi may asawa. Oo. May asawa kasi ako, tumingin ako sa Pignasa eh. Oo. Nagkasala ako. Eh paano pa kung halimbawa binata siya? O, dalaga yung isa, tumingin ka. O
Oh, May pagnanasa. May pagnanasa. Mas hindi masama tumingin. Masama yan tumingin na may pagnanasa. Oo, nasa. Oo. Kaya ba? Dahil, Ay, hindi Di ba naman. may Yun sabi naman pa nga, ano bang may kasalanan? Unang tingin o ikalawang tingin? May ganun yun pa nga nga eh. Ay, kaya nga siya gusto kaya nga nagnasa Yung siya. binalik Sa tulad kasi may mata ka, may no? Asa malaga dyan, Kaya nga siya pag tumingin ka, nagnasa ka eh. Oo. Oh. Kaya nga siya. Sa kasi si ano may sabi, pero kung lalawakan mo talaga, May pagnanaya. kung lalawakan mo talaga to, ibig sabihin, yung sinasabi ni Bishop, nagkasala ba? Pero Hindi naman siya- napaka-dumi na ng isip Dahil yan. tayo kasi Bishop eh, di ba? Kahit tayo na pasok, di ba? Pag nasa mall tayo, makita tayo sexy babae, pag tumingin lang tayo, wala naman eh, di ba? Oo. Walang nasa. Basta, pwedeng tumingin, wag lang may pagnanasa. Oo. Kasi namatay naman yung... Di ba? Pwede lang Kami tumingin. nga, Nakita mo lang, Bishop, nakita mo lang. Nagandahan ka, tinignan mo. Wala. Manga ka. Oh. kami ang dalawa pag magkasama kami. Tapos merong naka-plunging talaga. Kita mo naman talaga, laki ng uy, ang laki ng Oo. Tama, wala kaming, pero wala akong pagnanasa, pero, Napansin lang. Umanga ka lang. kami dalawa, umahanga kang gano'n, pero wala yung pagnanasa. Di ba Pero, pwedeng na-appreciate lang yung likha ng Diyos? Kasi pag nalasa yung, pag nakita mo, Na-appreciate mo na yung, yung creation ni Lord, eh, no? Opo. Part of God's creation yan, eh, no? Kasi ganito yun eh. Halimbawa, binata. Tapos ito, dalaga. Oh. Tapos, nagkaroon sila ng premarital sex. Ang tanong mo, parang may pangangalo niya parang. Ayun, hindi. ano yun? Fornication po Kasalanan yan. yun, yung primary Fornication ang tawag dyan. Sex out of marriage. Fornication. Kasalanan po yun. Opo. Sex outside marriage. before marriage siya, Oo. puro kasalanan yun. Kasalanan. Kasi, ang sex, ito po sa sandali. Mayroong pakikiapin. Ang sex, Parang sa magkasama. Mayroong pakikiapin. Mayroong pangangalo niya. Okay ba yun? Magkaiba, magkaiba. Parehong Yung immorality. pakikiapin at pangangalo niya. So, dapat ma-define natin yun. Ano ang pakikiapin at anong pangangalo niya? pero kahit hindi Sa- kayo sa- po, ano? both sin. Yung dalawa. Wala mo na akong sinabi doon eh. Ang sabi lang doon, Eh, hindi. Bakit niyo po? Bakit po natin tinatawag? nagkasama ba? Ano ba purpose Oh, to di ba? define that? So, nagkasama. sex. Premarital sex. Para makapamili kasi Pero, siya. pero doon, nagkaroon sa dalaga. Para may choices. Sa binata kasi at saka sa dalaga, Yan ang so nagkasala. Opo. Ang tawag sa pakikiapin, di ba? Fornication. Fornication. Ano ba nakalito ng fornication? Ha? Ano daw? Ano? Tagalog daw. Sex Basta ano, Pag-apid. Hindi, fornication. Adultery kasi yun eh, kasi adultery. Na, sex out of Magkaiba lang ng term. Oo nga. Kasi ano yun eh. Ano yung pagkakaiba? No? Kasi yung pangangalo niya kasi ganito. Ang pakikiapin Kapag kasi, ikaw, pakikiapid hindi, ang pakinggan ito. fornication. Ito yun. Kapag Adultery, babae may pangangalo asawa, niya. Ayun yun. Pag ang Ayan. babae may asawa, at Kumato ito sa naman iba. ay may asawa din, pag sila ay nagkaroon ng relasyon, ang tawag Oo. doon, pangangalo Oo, niya. oo. Yun, Pareho siyang nangalo niya. Oo. Pag ito'y binata, ito'y may asawa, nagkaroon sila ng Pakikiapin. pakikiapid doon. Sino Oo. nagkiapid doon? Yung lalaki. Oo. Ang Yung may nangalo asawa. niya dito, yung babae. Eh kung may asawa Pareho siya. nakalo niya. Yun na nga eh. Hindi. Sabi ko, May asawa yung babae. oh, Ayun. ngayon, Yung isa may Opo, asawa, opo. yung isa wala. halimbawa, ito namang babae ay walang asawa. Kasi lalaki na asawa. Ito naman walang asawa. Tapos nagkaroon sila ng premarital sex. Pagkikiapid. Pakikiapin. Pakikiapin. Opo. Tama po Yun yun. ang ano doon. Opo. Pagkakaiba. Kasalanan ako. Wala na magkaiba. Hindi, yung ano. Hindi, maganda yung punto doon sa yung kanina binabalikan ko lang. Kasi saan ba nagsisimula ang kasalanan? Doon sa paglihi. Sabi dito sa verse 14 kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi. Kumbaga, ginamit dito Yan yung resulta na. ginamit dito yung pagsasalarawan ng Nag-action pagkakabuo ng baby, no? Ibig sabihin, nagganap na ang pagkakasala, hindi pa nga lang malaki, nagkasala na noong inano mo na, inaccept mo na sa isipan mo na, Katulad po kay Eva, yung lust of the eye. oo, Nag-conceive sa kanya. last pa lang yun eh, Oo, lust of the masarap to, eyes, lust of the flesh. Actually, ano yun? Yung sinasabi kasi yan, sabi, pag naipaglihi. Pag sabi na ipaglihi kasi, Nabuo na. nabuo na yun eh. Oo. So, tapos anak yun, sabihin, Kasalanan na. magbubuntis yun. Oo. Tapos, pag lumaki na si sabihin, ipanganak na eh. Oo. Pag may panganak ang sabi ron, Kamatayan yan. lumaki na Oo. yung paglaki. Yung result. Yun yung result na. So, kumbaga, tumingin ka pa lang, at nagkaroon ka na ng pagnanasa, yung pagnanasang yun, kasalanan na. Sa New Testament, Magkukoncept pa po siya. Ngayon, kung hindi matuloy sa taong to, baka sa iba.
Kasi nagkukonsigne na po siya. Pag nag-concede, nabuo na yung sin Oo, doon eh. Yung last na yun, Oo, nadulo yan. na. Kaya kasalanan na. Kasalanan na po. Hindi Isa na- kaya, isa hindi na- yung isa- naisa, uy, hindi ko naman isa- ginawa. isa- Hindi naman isa- kami natuloy dahil hindi tumayo. Nagkaroon siya ng Hindi pagkakataon. pa pwede. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kay Bishop hindi naman tumingin eh. Yan tumingin. Kay Bishop hindi naman Hindi, tumingin eh. yung pumasok sa beer house. Ano yun, ipinanganak yun eh. Sabi natin pastor na yan. Ipinanganak. Number Number na, letter G. Sabi ng Biblia, tumingin ka pa lang. Ha? Yung kay Bishop naman kasi, purpose ko talaga, hindi ako titigin. Biyudo ko eh. Gusto ko ng happiness. Hindi ako titigin. Minsan nga ito, may mga halimbawa, mga pastor, atin ng seminar, di makakasabay, sakay ng jeep, di magkakasama magkahilera ng gano'n, ano. Tapos may sumakay na babae, may ikli palda. Tapos umupo sa tapat ng mga pastor. Tapos gagalaw-galaw talaga yung ano niya. Yung iba mga pastor na second look napapatingin Tapos yung iba naman, talagang, kunyari, umiiwas na talaga. Kunyari, Tapos nung pagbabaan, sabi ng isa, anong kulay? Nagtatanong ako, anong kulay? Kalokohan mo. Parang yung isang pastor, nahuli siya doon sa may beer house. 777 beer house yun sa Pasay. Sabi niya, Pastor, anong ginagawa mo dyan? Tingin-tingin siya sa mga GRO, mga picture-picture. Labas ng pinto ng club ng nightclub. Oo, ng mga naka two-piece lang. Naka-pose lang. Ha? Anong EDSA dyan sana? Dami dyan Nabutan siya nung isang leader ng Pastor, ang tinitingnan mo dyan, sabi niya, wala, kumukuha lang ako ng pang-illustration ko. Illustration no? Pero nung dati, no, may mga nag-iebanghelyo sa beer Alam ko house. pag-pray. May mga nag-iebanghelyo Totoo yun. sa beer house. Mga pastor talaga sa beer house. Brother Berto. Tagilid yan po, Bishop. Oo nga, di ba tagilid ka ron na papasok ka mismo sa beer house tapos mag-share ka ng word of God doon sa mga Tagilid. GR o Pero Bishop, kung yun ay Mababasa binagdan, ang salita. kung yun ay binutusan ka doon ng Panginoon, okay lang. Kasi nakakaya mo yun Hindi ba mapapasos sa salita? Kaya lang, mapapasos ka rin pag pumasok. Hoy, Lasing. bawal dito yan. Hindi, mabuti sana kung gagano din ka. Ito sabihin, pastor, mamaya muna yan. Tayo muna. Mamaya, share pagkatapos sa atin, share ko ako. O tapos ka doon. Mahirap yun. letter G. Puta ng kahawin. Pinasa. In answering our prayers. Yan, faithful ang Diyos diyan sa pagsagot sa kanya sa ating mga panalangin. Sabi ng awit 143 verse 1, Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications. In your faithfulness, answer me, and in your righteousness. So, yan po yung mga pagpapatunay na ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay faithful sa kanyang mga pangako. Pang-apat, God is absolutely righteous and just. Ito na pa nila. Pumapasok na yung righteous and just. Matuwid at makatarungan, di ba? So, kanina, God is love, no? Kaya dito, isa pang tinatawag na moral attributes ng Panginoon Diyos. Sabi nga, ayan mga talata, Deuteronomy 32:4, Ezekiel 18:19-30, Ezra 9:15, Psalms 116 verse 5, 145 verse 17, Daniel 9:14, ayan po, Revelation 15:3, John 17:25. Oh. Okay, sabi nga, holiness has more to do with God's character. As He is in Himself, while righteousness and justice has to do with His character as manifested in His dealing with others. Meron kayo? So, ibig sabihin daw po, yung kabanalan daw po ng Panginoon Diyos, sabi ron has more to do with God's character. Character niya yon, no? Katangian niya yon. Kasi nga, pagdating naman daw sa tinatawag na righteousness at saka yung justice, has to do with His character as manifested in His dealing with others. Ano kaibahan nito?
yung righteousness at saka yung justice, ito yung character niya. Pero nagmamanifest ito when it comes to his dealing with people. No? Yung kanyang pakikipag-ugnay sa mga tao. No? Yung kanyang holiness, character niya yon. Yan na yan, siya na yon. Diba? At yun nga, sabi po, yung mga talata na sumunod, Deuteronomy 32, verse 4. Ito po yung Psalms 116, verse 5. Tingnan natin, 116, verse 5. 116. Si Yahweh napakabuti, mahal niya ang katwiran. Diyos siya'y mahabagin, sa awa ay mayaman. Yan, 116, verse 5. Gracious is the Lord and righteous. O, mabiyaya daw ang Panginoon, ano? At hindi lamang po punong-puno ng biyaya ang Panginoon Diyos. Siya rin daw po ay righteous. Di ba? Ibig sabihin ay matuwid. So, yes, our God is compassionate God. Amen? So, yan po yung mga righteous and just. Yung mga talata. Sa Daniel 9:14, ang sabi roon, the Lord our God is righteous in all the works which He does. Though we have not obeyed His voice. Oh. Sa Revelation 15:3, great and marvelous are your works, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the saints. Oh, palima na tayo. God is full of mercy. Punong-puno ng awa. Amen? So, Exodus 34, verse 5 to 7. Psalms 86, verse 5. 103, verse 8. 130, verse 7. 145, verse 8 to 9. Deuteronomy 4, 31. So, yan po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sabi nga po ng Psalms 86 verse 5, for you, O Lord, are good and ready to forgive and abundant in mercy to all those who call upon you. Yun naman yung mga words, ano? Sabi rin, no, ikaw aming Diyos, Panginoon, ay mabuti. Handa ka magpatawad. Tama? At punong-puno ng awa. Kanino? Sabi po ng talata, to all those who call upon you. Ano yan? Psalm? Psalms 86 verse 5. 86. Yan po, no? To all those who call upon you. Kaya pumasok na naman, tanungin mo na naman natin talata. Kanino siya mabuti? Kanino siya handa magpatawad? Kanino siya punong-puno ng awa? Sinagot naman ng talata. To those who call upon the Lord. But to those who do not call upon the Lord. No, hindi mo maranasin tatlong bagay na yun. Amen? Okay, Roman number 7. What does the Bible tell about God being or God's being? No, ano raw po ang sinasabi o tinuturo ng Biblia patungkol po sa God's being? Ibig sabihin, ano yon? What does it mean in Tagalog? What does the Bible tell about God's being? Anong sinasabi? Ano to sinasabi? Yung Biblia tungkol sa katauhan. katauhan niya, no? Ano ba yan? Katauhan. Katauhan. Pagigisya. Nature. Pagiging Diyos. Nature. Yung nature niya. Being nature. Nature ito. Sige, tuloy natin. Una, God is one. Yan. Ibig sabihin, there is one God. He is the one and only God. Kaya, yung interpretation talaga nila, no? Dahil nga there is one God and there is only one God. So, ayon sa mga Israelita, ang tinitingnan nila, si God the Father lang, di ba? Pero, ayan po yung mga talata.
Kasi ito yung paborito nito, Deuteronomy 6:4 eh. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. So, paano po paano natin ipapasok yung Trinity dyan? No. Si God the Father lang matinutukoy na Diyos? How can you defend Trinity? Oh. Kasi tayo mga Trinitarian, we believe in one God. Tama? In three distinct person. Oh. Naniniwala tayo may isang Diyos. No? Sa tatlong kapahayagan o tatlong persona. Ang mga Hudyo, Sa kanila, isa lang. Kaya nga, sila talagang, istanbul talaga sila kay Christ eh. pero yung kanilang writings nagsasabi ng Elohim. Sa kanilang grammar, ang Elohim is three. Oo. Plurality of God yun, Elohim. Kasi yun nga, yung Genesis 1:1 pa lang, sabi ro ng Genesis 1:1, yung unang talata, Bereshit bara Elohim et hasamayim beet haaretz. Hindi nila naintindihan yung kanilang doktrina. Oo, yung Elohim, hindi El eh. Yung singular El. Pero lahat ng God doon, yung Genesis 1:1 na yan, lahat ng God na mababasa mo dyan, puro Elohim yan. Elohim yan. Oo. Ito yung verse 5, God called the light, Elohim called the light. Yung lahat ng God yan, puro Elohim yan. Kaya lumitaw siya sa verse 26 eh. Yung nakatagong God, nasabi ng verse 26, then God said, let us. Pumasok na eh. Make man in our image. Paliwanag yung bilang Hudyo. Oo. Pero yung iba naman po naniniwala sa Trinitarian. Yung ibang Mga Hudyo. may mga ganyan Parang baga may conservative din. Parang they believe only sa may Moises. So, yun ang original na Hebrew word talaga, God, Elohim. No? Kahit yan, Deuteronomy 6:4 na yan, Elohim yan eh. No, sinasabi nila na, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. No? You shall love the Lord your God. Okay, letter B. Pasok tayo. God has plurality of being. Plurality of being. This seen in several ways. Plurality. Number 1, ito na po yung pinag-usapan natin Elohim. It is seen in the plural name, Elohim. Ayan Genesis 1:1. Elohim is a plural noun form, but it always used with a singular verb form in the Bible. Ang salitang Elohim daw, plural noun ito. No? At lagi raw po ito ginagamit sa singular verb. No? Yung noun, plural. Pero pagdating sa verb, singular. Di ba? Singular verb. No, yun po yung form in the Bible. Plurality. Plurality. Pag noun, plural. Pag noun, Singular pag verb. Paano siya ma-apply as Elohim is plural noun, no? Aha. Tapos sa naman, singular sa verb Paano na siya ginang ma-apply paggamit. as verb? Verb is action word. Kasi, yung God is, noun yun eh. Paano mo siya ma-apply noun. the verb? How do you make it a verb? Okay, Becomes use singular. sa sa grammar na pagdating sa verb. Ito yung Kasi pag sinabing verb, action word. action word 'yon. Paano maging action yung word, yung noun? Sa Genesis, no? Pinakita rin dito. Nung sinabi niya, let us make man. Baka- Ibig sabihin merong Baka pag in-apply sa isang activity. Oo, sa isang Ganon. action, sa galaw. God, Oo. God said, in the beginning, God created. Yun, action word 'yon, Pero, Pero- yun yung Oo. verb. Pero ang God, noun pa rin yun. Pag in-apply mo siya sa
Sa verb. sa sentence na verb. merong action, baka ganun ang ibig Yun na, sabihin. yun na yung nagiging ano noon. Pero Kumbaga yung works nila Oo. tatlo. pagdating sa tinatawag na ano, At saka baka kaya pinagdidiinan nila parati yung our God is one. Kasi para i-inculcate sa isip ng tao na tatlo nga ang kanilang being, pero iisa lang. No? Kasi yung pagkakakonstruct ng sentence, Hero Israel, The Lord your God. the Lord our God is one. oo. Instead of saying, Hero Israel, we only have one God. Oo, hindi, di ba? The Lord our God is one. Ibig sabihin, there are three in one. Oo. Alam nila in their mind, tatlo to eh. Kasi yung Elohim is plural yun eh. Pero they're one. Para ma-inculcate sa kanila na hindi sila hiwa-hiwalay. So naniniwala din sila sa ganito. Ang hindi naniniwala, ang ano talaga, oneness. Yun talaga. Oo, si God the Father, siya na yun eh, si Jesus Christ, pati si Holy Spirit. So, okay. So, sabi po, ito na, pumasok Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Nahirapan sila Ano? ipaliwanag yung binaptize. Oh, ito sa creation ng ng tao, no. Nag-usap sila, no. Let us make man in our image. Ano number 2, 1:26. Bishop? Ano ba isa ano ba? It is seen in the use of number 2. It is seen in the plural name Elohim. Number 2, it is seen in the use of plural pronouns. Plural pronoun. Plural pronouns. Plural Pronouns. pronouns. Oo. Yung number 1 po, In relation to God. No? it is Plural Seen. the number 1. Number Plural name. plural name. Yan ang plural name Elohim. Pronouns. Oo. Plural pronouns. Okay. Sabi nga, then the Lord, sa 3:22, then the Lord God said, behold, the man has become like one of us. Yan na yun, 3:22, no? Pronouns. 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 Tapos may S lang. Pronouns. Ano ba spelling yan? P-R-O. P-R-O-N-O. N-O-U-N-S. Pronouns. At balikan ng 3:22 ng Genesis. Then the Lord God said, merong God na nagsalita, no? Sabi ng God, no? Behold, the man has become like one of us. Oh, Diyos ang nagsasalita, ah. Pero as. Tapos isa, tignan nyo, yung tao, parang katulad na natin. Di ba? Like one of us. Plural na plural. Naging no, yung to know good and evil. Merong yung God na nakatago na naman. Elohim na naman yan eh. Kaya nga sabi, then the Lord God said eh. Then the Lord God said. Di ba? Elohim yan eh. Sila yung may sabi. Tapos lumitaw na yung God na sinasabing Elohim diyan. Tignan mo, ang tao, katulad na natin. May plural form. Sa 11:17 ng Genesis. Come. 11:7. 11:7. Let us go down and there confuse their language that they may not understand one another's speech. Sabi, halika, babaan natin. Di ba? Merong pronoun no, na plural, ano? Tropa talaga sila. Ano na eh. So good. Tower of Babel ang konteksto niyan. Parang ano kasi, ito God. Ay, ito yung God. Nagsalita. Ito Father. Jesus, Oo, Holy Spirit. yan eh. Oo. Ganun lahat sila, God pa rin. Yung nature, God. Opo. Oo, Ganun yung po nature. pagkakadrawing sa illustration. Ibig sabihin, kasi sa Trinitarian, God the God. Father is God, but distinct from God the Son. Yeah. Ganun, no? Opo. God the Son is God, but distinct from God the Holy Spirit. No? God the Holy Spirit is God, but distinct from God the Father. Connect. Okay, di ba? Connected. Yung nature nila, yung nasa gitna. Opo. Both of them are God. Yeah.
Kaya talaga bisa mag-drawing ka bisa. Ayan, drawing natin, ano? Yan. Yan ang yung proper illustration. Oh. Hindi yung itlog. Di ba kasi may itlog, may tubig, may... Magkasala tayo. Oh, yeah. Di ba? Minsan, pag in-illustrate mo yung itlog eh. Oh. Alam mo na to. Di ba? Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. The Father is not the Holy Spirit, the Yo, Holy Spirit is not the distinct. Son is not the Father. Nahagip din dyan sa Christology. Diba, Oo, siya? sa Christology, Doctrine of Christ. Oh, yan ang ano. Okay, so naging malinaw yung ano. Kasi ang Diyos lang ang may nature ng God. Yes. Yan ang nature niya. Katulad natin, tayo lang ang may nature ng tao. Our nature is human. No? Marami tayo, pero pagdating sa nature, isa lang ang nature natin. Sila, tatlo lang sila. Hindi po pwedeng angel, hindi pwede yan. Okay? Pero yung nature nila, God. Yes. Ako na yun, yung ano, no? Kasi, haba-haba ng kung ano-ano mga ilustrasyon ang ginagamit ng mga ibang mga theologian eh. Okay. It is seen in other scriptural designations. Yan. Dami mga talata, no? Letter C tayo. May oras pa tayo? God is a tri-unity. Tri-unity. Witness ba ito ba siya? Ha? Witness ng tri-unity. Oo. Tri, tapos slash, Unity. tapos unity. Ano, yung ganun ano? Das, opo. Basa 1 John 5, 6 to 8. First John 5, 6 to 8. Ayan, tapusin lang natin dyan. Five, six. Si Yesu Cristo ang naparito sa pamagitan ng tubig at dugo, hindi sa pamagitan ng tubig lamang, kundi sa pamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at ang tatlong ito ay nagkakaisa. These three are one. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood. And these three agree as one. So, merong distinct, ano? Different, ano? Pero, sabi roon, 3 in 1 pala. No? These three are one. So, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Number 1, parang this tayo. This is affirmed by the threefold expressions ascribed to God. This is affirmed by the threefold expressions ascribed to God. Triple. Yung tatlong expression. Katulad ng Isaiah 6:3, na sabi doon, Holy, Holy, Holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So, di ba? May triple expression. Sa Numbers 6:24 to 26, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O, tatlong beses naman ginamit yung Lord, ano? O, may triple, expressions eh. O, yan po yung, And number 2, this is exemplified in man who is made in the image of God. Ayan. Exemplified in man who is made in the image of God. Genesis 1:26, let us make man in our image, according to our likeness. Yun ang sabi doon. So, pagdating sa 1 Thessalonians 5:23, sabi doon, now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, dito,
merong tatlong bahagi ang tao. Opo. Body, soul, and spirit, ano? Spirit, soul, and body. So, letter A, as God is one, so as man, no? Ang Diyos daw po ay isa, no? Ganon din ang tao. Letter B, as God is a triunity, so man is a triunity. No? Meron siyang spirit, may soul, and body. And number 3, as with God, two parts are invisible and one part is visible. So it is with man. Katulad daw po ng Diyos, ano? Na yung dalawang bahagi ng Diyos, invisible. Si Holy Spirit at saka si God the Father. Pero si Lord, Jesus Christ, visible na nagparamdam, nagpakita talaga. Katulad daw natin, ang tao, yung katawan natin visible, pero meron tayong soul at saka merong spirit na invisible. Okay? Parang let us make man in our image, no? May hawig talaga, no, sa tao. And number 3, this portrayed in Bible types. No? Letter A, ito yung types of the Bible. The tabernacle of Moses was triune structure consisting of outer court, holy place, and most holy place. Sa tabernacle, ano? Merong triune structure. Ano yon? Outer court, holy place, at saka most holy place, o holy of holies. Letter B, the lid of the mercy seat was a triune structure. Ano yung meron doon? Consisting of two cherubim on the either side of the mercy seat. Christ is typified as the mercy seat in Romans 3:25. Letter C, Aaron's rod had the triune manifestation of fruitfulness consisting of buds, blossoms, and almond fruit. In Numbers 17:8, Noah's Ark was a triune structure. In Genesis chapter 6, verse 16. Amen? So, there any reaction? Violent reaction? Wala na. Any other question? Correction? Clarification? So, kung wala na, that's all. Let us pray. Tayo manalangin. Pastor Bert, close us in prayer. Lord, maraming salamat po, Diyos, sa karunungan na itinagkalog po sa amin. Kaya na i-guide kami ng Banal na Espiritu. Thank you, Lord, dahil nag-uubapaw ang iyong karunungan. Binibigay mo sa bawat isa amin. Kaya, Lord, na lalo kami mapagtibay at lahat ng mga tanong ay masagot Panginoon sa gabay po ng Banal na Espiritu. Salamat po. Ingatan mo po kami sa aming pasamantalang pag-iwalay. And let the guidance of the Holy Spirit be upon us. So let your word, God, be manifested to our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. God bless po. Maging sa mga nasa online.